Magandang umaga po sa inyong lahat. Guys, magandang umaga po. Ako po ang inyong lingkod na si Mr. Puging Yakub. Hello guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod na si Mr. Puging Yakub. Ayan po. Tayo po ay babiyahe ngayon. Babalik po tayo ng guys, magandang tanghali sa inyong lahat. Tapos na po yung ating guys, travel, at tayo na po ay pauwi na po sa ating pagtatrabaho at tatabaho na naman tayo. Exit. In case of an emergency evacuation, the aisles will be illuminated with guiding lights that will lead you to the nearest exit. At that time, remove your shoes. Leave all your hand baggage behind. Reach your nearest exit and jump on the slide. Your life vest is located under your seat. When instructed, pull the red tab and remove the stowed vest. Open the back and take out the life vest. Hold the top of the vest and pull it over your head and neck. Fasten the strap tightly around your waist. Life vests must not be deflated inside the aircraft. At the exit, inflate the jacket by pulling the red tab. If the life vest does not inflate, blow into the red tube. Life vests for infants and children are available. Your cabin crew will assist you when required. Slide rafts or escape slides are provided on board this aircraft. In case of an emergency landing, please adopt a protective brace position. For more information, please read the safety card in your seat pocket. If you're seated in a row next to an emergency exit, please read the emergency exit safety card and follow instructions. If you want to change your seat in the overwing exit to a non-exit seat, please inform one of the cabin crew. As we are ready for departure, please ensure that your seatbelt is fastened, seat back is upright, tray tables are stowed, and window shades open. Thank you for your attention, and we wish you a pleasant flight. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
guys, oh. Makikita mo yung buong bundok, buong paligid, puro snow. What if kung nandyan ka sa kalagitnaan, no? Alam mo, mahirap kaya maglakad na nababaon ka sa snow, tapos sa sobrang lamig pa. Paano kaya makaka-survive din, di ba? Oo. Tapos hindi mo pa alam kung yung lalakaran mo papunta sa may bahay ba doon o wala. Kasi nga, kung nandyan ka sa kalagitnaan, wala ka talagang ibang matatanaw ng mga bahay. Oo. Wala kang matatanaw na ibang bahay, kundi puro snow lang. So halimbawa nilagay ka dyan sa gitna, so hula-hula na lang siguro, no? Hulaan mo na lang kung itong pupuntahan mo, itong street na to, mararating mo yung bahay, tapos yun pala pagdating sa dulo, dagat pala. Tapos mas lalo malamig kasi mahangin sa dagat, di ba? Oo. Tapos kung nakikita mo dyan, akala mo plain lang yan. Hindi, bundok-bundok din yan. Kahit maliliit lang tingnan dito sa taas, pero ano yan, bundok, matarik na bundok yan. Paglakad ka pa dyan ng nababaon ka pa dyan, naghihirap maglakad. Oo. Grabe. Tapos pag naglalakad ka, yung lamig aga sobra, as in. So yan, susubukan na lang yun yung guys pag halimbawa makaano kayo ng snow. Masarap sa pakiramdam, pero hindi talaga yung buong araw ka talaga nandyan. At papasok ka talaga sa loob ng bahay, maghahanap ka talaga ng heater din. Pero magandang experience. Share ko lang, yun lang naman mai-share ko, yung ma-experience mo talaga, yung makikita mo yung maramdaman mo yung snow, na sobrang lambot. Nakakatuwa talaga, as in yung experience ko talaga guys, sulit yung na-experience ko guys. Mas na talaga ako yung sa snow, kasi iba-ibang mga location, iba-ibang views na makikita natin. Meron sa mga puno, meron sa bundok-bundok, merong maka-hike ka, papaakyat na napaka-challenge, na maglakad ka minsan dandahan talaga kasi mahirap madulas. Okay lang sana kung sa mga ganyan, sa snow, kasi kung madulas ka, pag natumba ka, snow lang mo guys, matutumbahan mo, wala nang problema. Kahit matumba ka ng ilang pieces sa snow, walang problema. Ang problema lang dyan guys, yung nasa city ka guys, sa syudad, tapos yung mga semento, yung mga kalsada natatabunan ng snow, tapos lakad ka ng lakad, may mga part kasi din na madulas talaga bigla, madudulas ka bigla. Hindi naman masyadong makapal yung snow na nandyan sa city, kasi nga lang naman, tinatabi nila yan Oo, nililinis nila yan, tinatabi para madaanan ng tao, madaanan ng sasakyan. Kaya manipis na lang ang natitirang snow. So pag-apak mo, talagang diretso ka kaapak dun sa sahig o sa simento, yun, madulas yun guys. Kaya pag naglakad ka, para kang may sakit sa rayuma o yung sa balakang, na bawat takbang mo kailangan tansyado mo. Tapos hindi ka kailangan maglakad na yung parang normal na lakad na mabilis. Kailangan paghakbang mo, namnamin mo muna kung itong paghakbang mo hindi ka madudulas dyan, kasi kunti pagkakamali lang guys, madudulas ka talaga guys. Kahapon pala, habang naglalakad ako papuntang masjid, kasi doon ako nagsasala sa masjid, pumunta ako doon, tapos ang dinaanan ko
doon ako dumaan sa kabila dahil gusto ko lang mag-hiking sa paakyat muna, tapos pagdating sa taas bababa naman. Pero meron namang daanan na plain lang, hindi ka na kailangan umakyat, pero sinadya ko lang yun kasi ang purpose ko pagdating sa taas mag-take muna ako ng mga picture. So naglakad ako, tapos meron nakauna doon na 4 na babae. Pagdating sa taas, ang picture sila, tapos lakad naman paakyat, picture. Bumaba yung isa babae kasi nga gusto niya doon sa kabila, sa baba konti. Nakakbang siya ng mga 4 na hagdan at doon siya pupwesto kasi nga mapapasilbi siya ng kasama niya. Bigla siyang na-slide, guys. Napasigaw siya. Ako naman kasi nasa tapat lang ako sa kanya. Nagulat ako. Talagang nakakawa kasi ang lakas talaga ng bagsak niya. So ayun, yan mga ganung experience. Kahit nga doon sa New Year doon sa Armenia, pag celebrate ng New Year, guys, ay sinadya ko talaga yung video na nilagay ko yung selfie stick ko sa gitna at hinarap ko doon sa area kung saan may madulas na area kasi alam ko na may dumadaan doon, kaya ang dami kong nakuha na nadudulas. Wala lang naman, hindi naman sa natatawa ko, kundi lahat naman doon ng mga tao kasi di ba kung nakikita nyo sa video, sumasayaw pagkatapos ng habang sa kakakimbot-kimbot nila, kakasayaw nila. Minsan pag-apak mo madudulas, marami, kahit nga ako ilang beses na rin ako, pero sa normal naman yan doon, tatawa na lang, lahat naka-smile pag slide ka, ganun lang naman, walang open. So ako lang naman, nag-enjoy lang din naman ako. Doon ko tinapat yung aking camera. So kaya nga kung mapapansin, marami ding lumalapit doon sa akin, gusto nakikipagsayaw. Meron pa yung isang lasing na gustong umalik sa pisngi ko at talaga tong lasing na yun. Pero masaya, guys, masaya. Ang ganda, sobrang sulit yung lakad ko, guys. Opo. Kita mo yung dito, guys, no? Napaka blessed din nila na meron silang ganitong weather, panahon na tigis, no? Sana magkakaroon din, sana yung book, kasi tingnan mo sa lawak ba naman ito mula Armenia hanggang hindi ko alam kung ano pang mga bansa ang karugtong nito kasi kita mo hanggang ngayon po halos puro mga snow pa rin. Kung makikita nyo yung iba na wala ganong snow, pero malamig yan, sobra. Yung gana sana experience naman pinasana buong Luzon, Visayas, Mindanao, yung Pinas, merong ganito ba, kahit mo lang sabihin natin bigyan tayo ng isang buwan, no? Isang buwan na We'll shortly be coming through the cabin with a wide range of snacks and beverages for sale. Items and prices are on the menu in the seat pocket in front of you. Thank you. Yun, meron na silang ibibenta dito sa aeroplano. So yun lang po yung mga experience ko, guys, sa Georgia at saka sa Armenia. So yun lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hello, guys, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod na si Mr. Puging Yacob ng Sayhat Dammam, Saudi Arabia. So siguro ang pagkukwentuhan na lang natin ngayon, guys, kasi mahaba po yung travel natin. Biyahe natin is I think 3 hours or 4 hours. So para hindi po tayo maiinip, so kukwentuhan ko na lang po kayo sa mga experiences ko sa aking pagta-travel mula sa bahay, sa papuntang airport, papuntang Georgia, papuntang Armenia. Okay? Siyempre from the beginning tayo. Una, talagang pinaplano ko yan. Isa ito sa mga pangarap ko, guys, na magpunta sa lugar na kung saan merong snow.
Okay, matagal na po. Matagal noon pa, bata pa ako niyan. Gusto ko talaga maka-experience sa snow. So anyway, so yun nga po, nag-apply po ako papuntang India. Actually, first gusto ko talaga mapuntahan is India. Actually, ang India, meron naman siyang place doon na nag-i-snow. Ang purpose ko kaya sa India kung gusto, kasi nga aside doon sa nag-i-snow sa India, gusto ko rin magpunta doon sa Taj Mahal, gusto ko pa rin na magpunta sa New Delhi. Oo. So yun po, isa sa mga marami akong mas mahaba sana yung doon. Kasi mura lang mga gastos natin doon eh. Kaso nga lang, tinuro kasi ako ng kasama ko sa opisina na doon yung agency, may agency doon na tutulong sa iyo sa pag-apply ng visa. Kaso nga lang, pumunta ako doon sa pag-apply ng visa, iwan ko bakit hindi nila ako maipasapasa 2 beses. Oo, 2 beses. So na yung natin, di tayo inaccept yung ating pag-apply sa visa. So nabago yun, kaya naisip ko na mag-Georgia na lang ako at saka Armenia. Pero wala akong balak na magpunta sa Armenia kasi base sa aking mga nakikita kasi sa iba na yung mga vloggers, pupunta sila ng Armenia, hindi pala panahon ng snow. Pumupunta lang sila doon yung walang snow. Kaya sabi ko, ay yung pupunta nila yung mga national tawag nito, lugar na kung saan yung mga tourist spot talaga nila, yung pinupunta nila, hindi pala panahon ng snow yun. Kaya sabi ko, hindi na ako mag-Armenia kasi na kung pupunta lang ako sa ganyan tapos pupunta sa lugar na yan mag-picture, sabi ko hindi na, dito na lang ako sa Georgia. So ayun, so bago po ang dumating yung araw na yan, siguro mga September pa lang po, nag-ready na talaga ako. Doon pa, bawat sahod, mamimili-pili na ako ng mga gamit, ng mga pang ginaw, mga sapatos, mga medyas, lahat ng mga ilang jacket yung mga dinala ko, binili ko. So lahat ni-ready ko lahat. Tapos siyempre, yun ang inuna ko. Tapos nag-ipon-ipon na rin, unti-unti na rin ako nag-ipon-ipon para sa mga gagastusin kasi siyempre expected na natin yan pag pumunta tayo sa ibang lugar, mayroong mga bagay na gusto nating kainin, may mga bagay na gusto nating bilhin, bagay pa rin din yung kainin, o sige tapos basta lahat, di ba, kasi natin yung gusto natin mag-unwind sa mga lugar doon kung saan tayo pupunta, mga ganun, di ba? So pinagandaan natin yan lahat, guys. Tapos, nung nasa biyahe na po ako, papunta na po ako na nakakuha na tayo, nakapag-book na po tayo ng ating tour sa Georgia. Tapos na may ticket na po tayo. Tapos, ayun po, sa isang booking kasi guys, is 15 kilos lang po yung bag. Oo, 15 kilos lang yung bag, then 7 kilos yung hand carry. Ngayon, actually, okay naman sana yung 15 kilos. Ang problema lang kasi sa akin, 8 yung aking jacket na dinala. May mga jacket na mas makapal, may kasing kapal ang mukha ko. Oo, meron din mga jacket na katamtaman lang ang nipis, di ba? Yung kapal. Oo, katamtaman pa lang ang kapal. May minsan din naman yung mukha ko hindi naman masyadong makapal minsan. Minsan din meron din medyo manipis. Ganyan. So yun. Alam mo yung ang dalawang jacket ko guys, sa isang malita, halos mapupuno na niya kaagad yun sa sobrang kapal. Sa isang, di ba, pag binuksan mo yung malita, 2 lagayan na yun. Sa isang lagayan, 2 jacket lang pa talaga ang makakasya dyan. So, ang ginawa ko, nag-apply, binuksan ko agad yung aking booking ticket, nag-additional ako ng another 15 kilos para 2 yung bag. Kasi hindi pwede na 2 bag ang bibit-bitin mo, tapos yung 15 kg na ni-require nila, hindi pwede 2 bag. Pag sinabing 15 kg,
dapat isang bag lang yun. Sa isang sa traveling bag, 15 kg lang yun. Okay? So, nag-additional po ako ng another 15 kg. So, dalawang bag na yung available pwede sa akin. So, ayan. Pinagkasya ko lahat. So, siyempre, sa sapatos pa lang, di ba? Sa sapatos, sa mga damit, sa mga pantalon. Actually, ang pantalon dala ko is dalawa lang, pero hindi ko nagamit ang dalawang pantalon kasi more on jogging pants akong gamit. Kasi nga, ang jogging pants kasi makapal siya, tapos yung sa bandang talampakan, di ba, sarado siya, pit na pit siya. So okay siya kumpara sa pantalon, straight yun, kaya madaling mapapasukan ng snow. So hindi ko nagamit siya, no? Hindi ko naisip kasi yun eh. So buti na lang, marami din ako nalang jogging pants. So yun, pagkatapos meron, siyempre in-inform na rin nila ako, guys, na yung kailangan meron kang showing money, kailangan meron kang dalang dollar. So siyempre yung pera natin na Saudi Riyal, nagpapalit tayo ng dollar. So nagpapalit po ako ng dollar ng $600. $600 for showing money lang. Tapos siyempre meron tayong mga cash na pera sa bulsa, real din, at saka meron din tayong pera sa ating mga ATM. Okay? So yun, nagbiyahe na po ako. Pumunta na po ako doon sa airport, Dammam, kasi ang biyahe ko po is Dammam to Riyadh, then Riyadh to Georgia, Tbilisi. So pumasok ako dyan, tapos sabi nung sa Dammam, you're going to Georgia, sabi niya. Sabi ko yes. Tapos nagulat ako, bakit yung ticket na binigay niya is hanggang Riyadh lang, di ba? More on pag connecting flight ka, dapat ibibigay dalawa kaagad yung ticket para alam mo na diretso ka na. Tapos nung napatapos na, sabi niya, doon mo na lang kunin yung ticket mo sa Riyadh, yung papuntang Georgia. Sabi ko, okay, sabi ko. Tapos hindi ko na itanong din kung yung bagahe ko ba ay kukunin ko ba sa Riyadh o diretso na sa Georgia, doon ko na kukunin. Kasi pag binigyan ka kasi ng ticket na round trip, dapat dalawang ticket agad ibibigay sa iyo para aware ka na yung bagahe mo is nandoon na diretso sa Georgia. So nung sinabi niya sa akin na kunin mo yung ticket mo doon sa Riyadh papuntang Georgia, hindi ko na itanong kung yung bagahe ko kukunin ko din ba. So pagdating ko sa Riyadh, antay ako ng tagal hanggang sa naubos lang lahat ng bag, wala doon yung bag ko. So pumunta ako sa information. Sabi naman doon sa information, antayin mo pa kasi marami pang mga bags na lalabas diyan. Nung maya may mga bags na lumabas, pero sa ibang flight naman yun, sa ibang airplane naman yun. Sabi ko, naubos na rin hanggang sa bumalik ako ulit doon. Sabi ko, may mga bag na dumating doon, wala na yung sa plane na cargo ng sinakyan ko. Tapos tininan yung ticket ko, sabi niya, you're going to India, right? Sabi ganun, nakapag-English tuloy ako, diba? Sabi niya, pupunta ka ng India. Sabi ko, opo. Sabi niya, ay, ang yung bagay mo doon mo na kukunin sa sa Georgia. Tingnan mo, napali-mali tuloy ako. So yun, ang ginawa ko, sabi ko, kanina pa ako lumapit sa iyo dito, hindi mo ako ni-entertain. Tapos sabi mo pa na mayroon pang darating diyan kasi yung airplane, yung ibang mga bagahe.
Tapos yun pala, tagal-tagal ko nag-antay guys, grabe. Tapos yun na, nagmamadali na ako. Kasi inahabol ko yung baka mamaya magka-delay pa ako. Ganun. So ngayon, ito na yung nangyari guys. Siyempre, lilipat naman ako ng ibang area. Kukunin ko na yung ticket ko para Riyadh to Georgia. Diba? Ito ngayon, kumuha na ako ng ticket, tapos ayun, tinatanong na naman yung mga ko kung ganito. Sabi ko, ano ba itong mga taong to? Anyway, ganyan talaga guys. So yun, meron na po akong ticket, diretso na po. Tapos yun, sa madaling salita na lang, napalipad na talaga ako papuntang Georgia. Tapos pagdating sa airport ng Georgia, actually bago po ang flight ko po guys, sinabihan naman talaga ako ng mga tourist guide, ng mga kababayan nating Pinoy. Sabi sa akin, wag kang magbibideo dyan pagdating mo sa Georgia airport kasi nga bawal po yan. Pero pag nakapasok ka na sa immigration, nakalabas ka na sa airport ng Georgia, pagdating sa labas, paglabas mo pa lang ng pinto, pwede ka na mag-video hanggat kailan gusto mo. Nakalimutan ko yun guys. So siyempre na-excited ka na, di ba? Paglabas mo ng airplane, lakad-lakad ka na sa airplane, tapos papalabas ka. Naka-video ako. Tapos meron 2 pulis doon nakaabang doon sa pinakaunahan. Nakita ko na nag-video, sabi no video. So sabi ko, saka kong nalala, nga pala, bawal pala mag-video. Tapos sabi lang ako, sorry sir. Okay, so inop ko na, tapos yun, nilagay ko na sa bag yung cellphone ko para hindi po ako ma-attempt sa kagustuhan kong mag-video, di ba? So nilagay ko sa bag. So ayun, pumunta na. Tapos paglabas mo, pupunta ka ng immigration para pagpasok mo, saka mo makukuha yung mga gamit mo, di ba? Doon sa immigration naman, ang problema, nagkaroon ako ng problema doon guys. Nagkaroon ako ng problema, promise. Yung problema ko kasi, nung binigay ko na yung aking passport, ang aking ikama, at saka yung English translation ng aking ikama, and of course yung showing money natin, yung showing money kasi doon na yun sa Georgia titingnan, and then yung ating yung ating travel insurance, yun. Tapos nung tiningnan na yung aking ikama, ang bata-bata ko pa, ang payatot ko doon. Kasi 2010 pa na picture yun. Tapos dito naman sa aking passport, makapal yung bigote ko doon. Kasi hindi ako nakapag-shave doon sa bigote ko. Kailan, mga ilang years na rin yung yung passport ko na yun. Kasi di ba yung mga passport natin pang 10 years, di ba? So siguro mga 2 years ago na yung passport ko. So, mag 3 years na. So sabi niya, ikaw pa itong nasa ID ko. Ako nga yun. Siya, bakit iba yung itsura mo ngayon dito sa ID mo? Tapos dito sa passport mo naman, iba din, meron kang bigote. Sabi ko, sir, yung time na sa picture ko, sir, may bigote ako dyan, sir. Kasi hindi po ako nakapag-shave sa bigote ko. Then, yung picture po ko dyan sa ikama ko, kung kailan ka po dumating sa Saudi, kasi pag kailan ka dumating, pagdating mo sa airport, kung ano yung kuha sa iyo na picture, yun na yun at yun na yun at yun na yun. Wala na pong kahit mag-renew ka ng ikama mo, yun na rin ang picture mo. Sabi ko, mag 16 years na po ako sa Saudi. Sabi niya, okay. So natawa lang siya kasi sabi niya, iba kasi yung looks mo ngayon para doon sa mga dati at saka ito sa passport. Sabi niya, sige, punta ka doon sa opisina sa kabila at doon pakita mo yung ID at saka yung passport. So pumunta na ako ng opisina ng Georgia.
doon sa airport, sa immigration. Tapos pagpunta doon, yun, ganun pa rin ang question, ganun pa rin mga katanungan. Pero mas mabilis na siya, hindi na siya gaanong maraming tanong. Pero pareho lang ang tanong, pagsagot mo pa lang, di pa ako tapos magsagot, agad-agad na nag-stop. At tinatakan na agad yung aking passport. Tapos, ayun, dinala ako doon sa may, sa kabila na malapit doon sa office. Meron doon. So, doon ako pinictura naman. Doon. Tinulungan ako doon. Tapos, nung nakapasok na ako, eto na, kaya ang tagal ko na. So, naisip ko naman yung nagpagsusundo sa akin. Diba, nagantay ako. Ako na lang talaga naiwan din halos lahat sa pasahero namin sa aeroplano, diba? Kasi natagalan ako doon. So, yun, nung nakalabas na ako, ayun, nakita ako doon ng nakita ko at paglabas ko pala, siyempre pupunta ka doon sa computer kung saan yung mga bagahe mo. Ang nakikita ko na lang doon, yung bag ko na lang, nag-ikot-ikot na lang doon sa computer, paulit-ulit ang ikot. So, ibig sabihin, ako na lang talaga ang naiwan. Okay. So, yun po. Ginawa ko na nung paglabas ko, nakita na ako ng kababayan ko. Gary, yes sir. Okay, kadali na. Ba't natagalan ka? Ayun, so kinuwento ko doon sa kanya. Sabi niya, okay lang yun kasi wala namang problema yan. Basta nandito ka lang. Okay na yan. Bahala, wala problema. Sabi ko, pasensya na, pag-antay niyo sa hindi, okay lang yan. Normal yan, normal yan. So, yun. So, yun. Pagdating sa Georgia na kami, papunta na kami ng hotel. Mga 1 hour lang. Mga wala pa siguro mag 1 hour ang travel. Or 1 hour. Basta something ganun. So, yun. Pagdating sa hotel, so nagulat na lang ako dahil yung hotel is katapat mismo doon sa square, no? Doon sa plaza, yung malaking Christmas tree nila. So, ayan po, doon po tayo sa hotel. So, nakapag-relax, gano'n. So, ayan, gano'n na. Hanggang sa pagdating, wala pang isang oras, lumabas na ako, gumagala-gala na ako. Kung napapansin nyo na panipost ko na lang. Kasi masaya sarap na pakiramdam ko na, ayan, nakapasok na ako, na okay, wala, hindi talaga as in na mahirap. Yun lang naman talaga sa picture ko, problema sa ikama ko. So, napakaganda. Tapos, yun nga, diba, mayroon kaming mga 2 araw na tour sa kung saan. Okay, sa package na yun, package tour. So, tapos yun na, sabi ko, parang gusto ko pang Georgia. Armenia. Tapos, nung sinabi ko dun sa tour guide namin, sabi niya, pwede naman sir, kaso nga lang, hindi natin ma-process kaagad yung yung visa mo sa Armenia. Kasi nga po, yung araw ngayon is Friday. So Saturday walang pasok, Sunday walang pasok. So ma-process natin yan sa Monday. So makukuha natin yan sa Thursday. So kailangan mo pa mag-extend dito sa Georgia ng 4 na araw. So wala akong magagawa. Sabi ko okay. Sabi ko go. Siyempre, ang lakas ng loob alam mo naman yung siyempre alam natin na medyo naka-ready naman tayo sa pagdating sa budget kasi pinaghandaan natin yan. Ganyan po tayo guys, ganyan po si Puging Yakob na naka-ready po yung mga budget natin dyan. So ayun po, pagkatapos nun nag-extend ako, pero lumipat ako ng ibang hotel. Sabi ko, lipat ako ng ibang hotel para maiba naman kasi alam mo naman kasi ako talaga gusto ko din yung ma-experience yung ibang hotel, iba-ibang klase hotel, at least kahit paano, diba, yung mayroon kang comparison, ay maganda dito sa isang hotel, ay maganda dito sa kabilang hotel, at saka yun yung nakita na niyo na yung unang hotel ko, unang hotel ko is sa harap ng plaza. Yung pangalawang hotel ko na po is yung harap naman is yung simbahan, di po ba? Hindi ko na i-compare guys yung hotel, basta both para sa akin pasado, okay? Both hotel na pinagtambayan ko pasado. So ayun po, so nung
siyempre, di ba? So, regarding naman doon sa pag-ikot-ikot, lakad ng lakad guys, akyat sa bundok, kasi marami naman yung mga umaakyat din doon kasi lahat naman kasi mga tao doon, lalo na yung mga nag-iisa, yung nagsusulo or kaya dalawa or kaya tatlo, yung ganyan. Pero pag marami sila, halimbawa siyam, sampo, wala kang makikitang gano'n na makasabayan mo sa pag-akyat sa bundok. More on talaga isa, dalawa, tatlo, gano'n or apat, merong gano'n. So kaya marami pa rin yung nag-aakyat. Kahit saan yung dinadaanan ko, lahat kung ano, halimbawa doon sa paningin ko, doon sa pinakamalayong lugar, nakita ko mayroong tower doon. So sabi, iniisip ko na yan, next ganitong oras kailangan mapuntahan ko yan kasi mahaba pa yung oras. Oo. So yun, lahat inikot ko ng inikot, tapos siyempre wala naman akong gustong ibang kainin kundi talaga yung mga chicken, beef, yung beef, yun ang ano natin kinain kasi bawal na po sa atin ng baboy, di ba? Kasi siyempre kailangan naman natin din. Tapos ang ito lang nakakatuwa lang, nakakatuwa lang sa akin guys, kasi nung dumating kasi ako sa kalalakad ko, hindi ko akalain kasi nakalimutan ko rin magtanong kung mayroong bang masjid. Pero sa kalalakad ko guys, natanong ko, sabi ko, masjid to sabi ko. Tapos nagtanong ako, sabi, nagkaano ko doon, kaso nga lang, siyempre ibang di ba, ibang mga lahi, ibang lingwahe. So nagtanong ako guys, nagtanong ako, sabi ko, ito, so yun pala, so, natuwa ako. Siyempre hindi ko akalain mo na dinala ako doon talaga sa yung lugar na yun, mayroong malang masjid. At saka ang nakakatuwa pa, kahit tago siya, hindi siya tago, yung kasi malaki siya hindi napalagay lang sa masabi ko ng tago kasi nga ang harapan niya mga malalaking buildings, tapos malalaking mga churches. So nandun lang kasi magkadikit-dikit yung mga simbahan ng Orthodox, simbahan ng basta iba-ibang iba-ibang pananampalataya yung nandoon So ayan, tapos natuwa na ako. So hindi niyo po nakita na nagpost ako doon ng picture na nasa masjid ako o nag-selfie ako sa loob ng masjid. Hindi ko kasi nga inaantay ko lang naman kasi din talaga na yung iba natin mga brothers diyan kasi nag-aantay yan sila ng na kahanap yan sa atin ng mga pagkakamali. So yun, isipin nila, ilang araw na yan doon, walang salasala yung mga ganon, hindi na nakakapunta lang sa ibang lugar, hindi na nai-apply yung pagiging kanyang Muslim, ganon. So hindi na ako na-post nun. Basta ako sa sarili ko, alam ko na sa sarili ko. Kung napapansin nyo, madalas yung mga enjoyment ang mga pinopost ko doon. Di ba? Pero hindi nila alam. But anyway, kahit nga ngayon, di ba, pauwi na nga ako, wala pa rin akong post na ganyan, di ba? Pero meron ako, kung maghanap kayo ng proof, meron ako ipapakitang proof sa inyo. So anyway, so let's go back to So nung ngayon na dumating na po yung yung pang-apat na araw para pa Armenia. So sabi naman ng tour guide sa akin, bukas yung flight natin, alis natin bukas is alas 9 at doon po ang tagpuan natin so doon sa venue. So natin doon sa venue, hindi ko na tinanong pa kung saan kasi alam ko naman kasi dalawang araw kami nag-tour. So doon yung venue na nagtatakbo kami, so expected ko na yung pumunta doon. So tatlong traveling bag dala ko guys, pero isa lang dinala ko. Iniwan ko yung dalawang bag sa
So, lakad na naman ako, babalik, papuntang hotel. Tapos sabi niya, okay, sabi ko, andito na ako sa hotel. Nawagan naman nila ako, sabi, asan ka ba? Andito na ako sa hotel. Bakit walang sasakyan ako nakita dito? Oo, sabi niya, ba't nandiyan ka? Dito sa dito yung sasakyan. Tapos sabi ko, nako, hindi ko na alam kung saan yung sinasabi mo nandito. So, pinuntahan niya ako dun sa hotel. Sinama niya ako. Tapos yun pala, sabi ko, dumaan ako dito hindi ko kayo nakita. Sabi niya, hindi rin kita nakita. Tawanan na lang kami. So, ganun lang. Tapos sabi niya, okay, i-briefing ko kayo ha. Sa paglabas nito sa Georgia, ang ipapakita niyo doon is yung ID ninyo at saka passport. Okay? So, okay na yun. Tapos sa bandang unahan, kasi yung border sa border yun, border ng Georgia at saka Armenia. Tapos paglabas niyo sa Georgia, lang, mga 2 minutes rides lang. Sunod naman dyan ang na immigration ng Armenia. So yan na po yung dadalhin nyo yung Armenian visa ninyo, yung passport, saka yung ID. So ayun na po. Pasok ko doon tapos na ko nag-exit sa Georgia, di ba? So sa pagdating sa unahan, sunod naman yung Armenia. Pagdating doon, bitbit ko na. So siyempre yung mga bagahe namin nandoon pa rin sa sasakyan. Hindi na namin dadalhin yung bag. Kasi yun lang naman ang kailangan para magpapasok kami. Pagdating doon sa immigration, tinignan yung ID ko na naman. Sabi niya, saan yung English translation ng ID mo? Sabi ko, nandun po sa bag, nandun sa sasakyan. Sa bakit hindi mo dinala? Sabi ko, naku, saan kunin mo? Sabi ko, wala na po yung sasakyan namin dito sa labas. Nandun na, nakapasok na po. Nandun na sa loob. Sabi niya, sino bang mga kasama mo dito na merong mga translation? Sabi ko, sila. Kasi may mga kasama din ako Pinoy. Tapos, papunta, pinauna yung kasama kong Pinoy. Tapos, yung kasama kong Pinoy, sinabi ko katapos sa kanya, sabi niya, okay, pwede ka na, pumasok ka na. At puntahan mo yung sasakyan ninyo at kunin mo yung kanyang English translation. Sabi ko, ate, so yun na lang ate ha. Ayan. So ayun po, tinulungan naman nila ako. So ayun, sila naman nag-antay sa akin. Siyempre lahat sila, tapos na sila, diretso na yung nila. Samantala ako, antay pa ako na bumalik yung isa naming kasama para yatid yung aking English translation na ikama. So ayun, nakaproceed naman ako. Tapos ayun na nga. Tapos kasi from Georgia pala guys, papuntang boundary ng Georgia at saka Armenia is tatravel ka po ng isang oras. Isang oras may git, basta parang magdadalawang oras gano'n. Tapos from border naman ng Armenia, papasok na dun sa city, babiyahe ka po ng 4 na oras. Okay? So dito pa lang sa Georgia, mga paglagpas lang po ng mga 1 oras, yun na, puro na snow. Yung papalapit na tayo sa Armenia. Tapos pagdating natin sa border ng Georgia at saka Armenia, ayun na, puro na talaga snow yun doon. Tapos nagulat na lang ako kasi isipin mo, mula doon sa boundary ng Georgia at saka Armenia, pabiyahe kami papuntang sa city, no? Wala akong nakitang halos snow lahat guys. Lahat ng paningin mo snow. Mapunta ka sa bundok, snow. Mapunta ka dun sa malapad na kalapad na lupain, parang disyerto pero puro snow. So sabi ko, ayos to kakaiba to. Iba sa Georgia kasi ang sa Georgia mayroon lang lugar na maraming snow at mayroon ding lugar na walang snow pero malamig. Oo, malamig talaga siya.
So, not unlike sa Armenia talaga kahit sa ang sulok na pupunta, puro may snow. Kaya mas malamig na malamig sobra. So, biyahe kami 4 na oras hanggang sa nakarating kami doon. So, pagdating namin sa hotel, nag-antay pa po ako guys. Oo, matagal doon sa lobby ng hotel. Kasi actually, dahil nga sa wala akong planong, sa una pa lang wala akong planong mag-Armenia. Kaya nung nag-decide na ako na mag-Armenia, sa Georgia pa lang ako nag-decide ako na mag-Armenia. Ang problema naman ngayon is halos fully book lahat ng mga hotels doon na malapit. Oo. Kaya nung pagdating doon, sabi sa kanila lang pag tapos nakiusap sila doon na meron kaming isa lang kahit isa, ganun. So pagdating doon, nag-antay pa ako ng halos mga 1 oras din. Yun pala kasi nag-antay sila dahil baka merong titingnan nila may mag-out, ganun. So pero meron nga mag-out. Ang problema nga lang, meron naman naka-reserve. Kasi 'di ba, pag halimbawa may mag-out ngayong umaga, so yung mga nag-apply din iba nag-reserve na yung time na yan din yung unang pasok na dating nila. So sila pa rin So ang binigay sa akin ng kwarto guys, buti na lang kasi mahirap maghanap ka pa ng mga hotel doon. Yung ibang hotel medyo may kalayuan, tapos tawag nito, may mura nga pero hindi siya safety kasi nga may mga hotel na available lang pero iba-ibang mga lahi nandoon sa isang kwarto, tag-4, 5, ganon, 6 sa isang kwarto. So hindi pwede sa akin kasi nga ako lang isang traveler, tapos marami akong mga gamit, baka magkawala-wala. So yun, ang binigay na lang sa akin is napakalaki tuloy, malaking malaki na kwarto. Alam mo kung anong kwarto ko? Opisina. Isang malaking opisina nung hotel na yon, kasi yung hotel na yan is 15th floor, 'di ba? Pero nasa 3rd floor lang yung opisina. Tapos yung kainan nila is nasa 2nd floor. So yung 3rd floor na yon, ang lawak ng opisina. Pagpasok mo, ang lawak ng salas. Tapos may pintuan, pagpasok mo, iyon, opisina. Oo, doon sa opisina na yun, may sariling bathroom. Tapos doon sa sala, bali 2 kwarto ang meron doon. Oo, ang lawak. Oo, yun pala. Sabi ko, bakit? Tinanong ko yung tour guide ko din doon sa Armenia, bakit parang may lamisa dito na office po to, sir? Wala na kasi ibang choice tayo, sir, kaya binigay na lang sa'yo itong sir. Sabi ko, puti naman binigyan ako, pinayagan tayo. Siya, oo nga, kasi lagi suki naman tayo dito sa kaserka ko. Suki na pa sila kasi lahat ng mga travelers nila doon nila na dinadala sa hotel na yun. So tinabay lang kunti yung yung malaking misa napakalaking misa talaga ng opisina. Tapos yung mga flowers na pang-display sa background sa opisina, pinagsama-sama na lang doon nilagay sa gilid. So sabi ko, walang problema kasi naman na dito, ang malaga meron tayong bed, ayan, may heater, ayun. Tapos ang malaga, may matutulugan tayo. Kasi pag umaga naman, puro gala na lang naman tayo. Siyempre, tama po. Tapos, maganda pa kasi nga meron akong sariling may terrace, yung nasa harapan mismo, doon sa may nakita yung park doon. Hindi nga ako nakapasok doon sa park kasi, di ba, puro gala kami. Tapos, nakakauwi kami gabi na, kaya wala na akong time magpunta sa park. So, yun, na-enjoy ko lahat. Tapos sobrang na-enjoy ko ang snow sa Armenia. Sa Georgia naman, na-enjoy ko din yung snow doon. Yung pumunta ako doon, yung nag-drive ako ng motor snow nila. Yun, na-enjoy ko yun. Tapos, na-enjoy ko din ang Georgia dahil sa maraming mga restaurant, maraming mga bars, maraming mga tanawin, basta marami tayong nakikita doon, di ba? So, yun. Tapos nung gusto ko pa sana ma-extend sa
Georgia ay sa Armenia, kaso kailangan kung bumalik sa Georgia. Kaya bumalik tayo ng Georgia at nag-stay tayo sa Georgia ng 2 araw. So ayun, tapos another gastos naman yun, nagbayad na. Pero yung hotel na pinagkuanan ko, doon pa rin ako kasi nagpa-reserve na ako dahil mamaya mahirapan na naman ako hanap ng hotel. Kaya nung bago ako pumunta ng Armenia, nagpa-reserve na ako na ganitong araw babalik ako, tapos binayaran ko na para sigurado ako safe ako doon, di ba? So ganun po ang nangyari sa pagbalik ko. So okay, wala nang problema na binigyan na sa akin yung susi at nakapagpahinga lang tayo ng mga 20 minutes or 30 minutes. Nakapagpahinga, nakapag-CR tayo. Tapos yun, kumala naman ako. Siyempre, dumaan tayo doon sa masjid. Nakapagsala tayo doon ulit. So ayun, mga ganung mga experience. Tapos ito, pabalik na dito sa sa Saudi. Ayun po, okay naman po ang lahat. At ito, nasa biyahe na po tayo. Alhamdulillah na-enjoy natin lahat ang ating mga vacation. So yun po, maraming salamat po sa inyong lahat. At ako po ay patuloy niyong sinusuportaan. At marami pa po tayong bansang gustong puntahan, guys. Kyrgyzstan, Kazakhstan, Turkey, sa ano ba yun, yung malapit lang dito sa din, German, ba yun, basta dito, malapit lang din dito sa sa Georgia na country na may mga isla pa rin yan sila. Sa Egypt, ayan, mayroon tayo. Ang pinakamalapit nga na sa akin yung Bahrain, pero hindi ako napunta sa Bahrain eh. So inshallah pupunta natin yung Bahrain pala. Basta pupunta tayo ng Bahrain. So anyway, so ganun lang po yung mga pangyayari, guys. Opo. So yun, maraming salamat sa inyong pagsuporta. Nawa po patuloy niyo po suportahan ang aking YouTube channel at patuloy niyo po akong panoorin. At huwag niyo kalimutan po na i-click yung ating notification bell. Click niyo yung bell, then click all para po lahat ng mga upcoming videos, upcoming uploads na upload natin, ma-notify po kayo at makikita niyo kung ano yung mga updates na gagawin natin, guys. Marami pa tayong gagawin. Anyway, so dito na lang po. Nawa po hindi ko ayaw magsawa sa akin. At kung meron po kayong mga katanungan, kung ano pa yung gusto nyong alamin, kung gusto nyo may mga plano kayo na mag-tour, so sabihin nyo lang po sa akin. Susubukan nating sagutin yung katanungan. Ayan, basta depende na lang po sa katanungan niyo po, guys. Okay, so hanggang sa makakaya lang po natin. Okay, maraming salamat. At ako muli ang iyong lingkod na si Mr. Puging Yacob ng Sayhat Dammam, Saudi Arabia. Muli, maraming salamat and God bless us all. Bye-bye. Guys, ano po yung tingin mo yan, guys? Bakit bilog-bilog yan? Tapos sa gitna ng bilog, meron pang bilog. Guys, tingnan nyo yan, guys. Ano yan, guys?
Bakit bilog-bilog yung lupa? Tapos sa gitna ng bilog, may mga may puti din sa gitna. Diba? Ano yan guys? Nahihiwagaan ako niyan eh. Bakit kaya ganyan? Malawak yan guys. Malawak. Bakit kayo ganyan yan guys? Halos bulog-bulog talaga guys. Nagtaka ako. Jordan. No, no.